Humigit kumulang kalahati ng populasyon ang kababaihan at mula nang magkaroon sila ng karapatan na bumoto noong 1937, hindi na napigil pa ang paglakas ng kapangyarihan at impluwensya ng kababaihan sa politika. Ganun pa man, ayon sa mga datos, na nanatiling marginalized at discriminated ang kababaihan sa maraming usapin gaya ng tamang pasweldo, promotion sa trabaho at madalas na biktima ng sexual harassment. Samantala, sa kabila ng kanilang pagsisikap sa economic emancipation, ang mga kasapi at bumubuo ng mga kooperatiba ay nagsasabing kulang ang batas para proteksyonan sila at payabungin ang kooperatibismo sa bansa. Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Manatiling nakatutok para sa komprehensibong talakayan sa pangunguna ni Cathy San Gabriel. Sa aming pagbabalik, makakasama natin ang mga partidong nagtataguyod ng karapatan ng kababaihan, kooperatiba at nagsusulong ng kooperatiba sa Kongreso. Abangan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ayon sa United Nations Development Program o UNDP, ang pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki at ang pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan o women's empowerment ay hindi lamang pagpapatibay ng patayang karapatang pantao, ngunit siya ring susing daan tungo sa Millennium Development Goals at sustenidong pag-unlad ng sangkatauhan. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Hatid sa inyo ng media ng bayan na pinagsanib pwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, Youth Vote Philippines, and Air 21. Mapapakita kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang na mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel para umpisahan ng panayam sa ating mga bisita. Cathy? Maraming salamat, Robert. Patuloy po ang programa natin sa pagkilala sa iba't ibang party list groups na kumakatawan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Bisita natin ngayon ang isa sa mga kilalang partido na nagtataguyod ng karapatan ng mga kababaihan. Kasama po natin si Congresswoman Emmy De Jesus, ang second nominee ng Gabriela Women's Party List. Sa kaalaman ng nakararami, ang pangalan ng grupo ay hango kay Gabriela Silang, asawa ni Diego Silang na namuno sa himagsikan sa Ilocos laban sa mga Kastila. Nabuo ang koalisyon noong 1984 na pinangunahan ng mga kababaihan mula sa iba't ibang sektor para labanan ang diktadoryang Marcos. Ang party list naman ay opisyal nitong itinatag at kinilala noong taong 2004. Naging involved ang Gabriela sa mahigit 50 panukalang batas at mahigit 100 House resolutions. Suportado nila ang RH Bill, Anti-Violence Against Women and Children Act at Magna Carta of Women. Kasama rin natin ang party list na kumakatawan sa sektor ng kooperatiba. Kasama po natin si Herminio Hernandez o Ka-Hermi mula sa Cooperative National Confederation of Cooperatives o Coop-NATCO. Si Ka-Hermi ay founder ng San Dionisio Credit Cooperative sa Parañaque at 52 taon nang naninilbihan bilang pinuno ng kilusang kooperatiba sa Pilipinas. Binuo ito ng mga kooperatibang galing sa pribadong sektor noong 1997. Sila ay naniniwala na malaki ang magagampanan ng mga kooperatiba sa pagpapaunlad ng socio-economic na kondisyon ng Pilipinas. Matapos makakuha ng congressional seat noong 1998, nakapag-file ng mahigit sa 200 co-authored and authored bills and resolutions
ang Co-op-NATCO. Noong 13th Congress, isa ang Co-op-NATCO party list sa mga sumang-ayon sa EVAT law. Magandang araw po sa inyong dalawa, Miss Emmy and Ka-Hermy, sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Magandang araw, Miss Cathy, at salamat sa pagkakataong ito. Okay, I've described briefly your party list group, pero pakilala niyo po sa aming mga manonood ang grupong inyong kinakatawan, ang Gabriela po. Ang Gabriela ay iniluwal ng Kilusang Kababaihan mula sa organisasyon ng Gabriela na nabuo noong 1984. Nakita na isang lunsaran din ng boses o tinig ng kababaihan ang Kongreso. Kaya nung binuo ang party list, mahok ito sa eleksyon at nakakuha na ang mga seats sa Kongreso, dinala nito ang mga legislations na nagpapatungkol sa interes ng kababaihan, ng bata at ng bayan. Yung tagline namin na babae, bata, bayan, tuloy ang laban. Palagay ko marami pa talagang dapat na aayusin sa larangan ng ekonomiya, politika at higit sa lahat sa kultura. Ang Co-op-NATCO po naman, ipakilala niyo sa amin, Ka-Ernie. Ang Co-op-NATCO ay binubuo ng iba't ibang uling kooperatiba. Depende sa kanilang pagkakatatag. Sa kaso namin, ang San Dionisio Credit Co-op, ito ay tinatag noong 1961. Ang pinaka-pangunahing layo nito ay makatulong sa pagbaba ng kahirapan sa ating bansa. At matagumpay namang naisulong ng kooperatiba ang kanyang mga layunin. Bagamat marami pa rin dapat na naisulong para sa ikaunlad ng kilusang kooperatiba sa Pilipinas. Miss Emmy, kayo po ang Gabriela ay pasok dun sa survey na isinagawa ng SWS kamakailan kung saan tinanong ang mga respondents tungkol dun sa mga preferred groups. Ano po masasabi niyo dito? Siguro, sumasalamin din yun doon sa track record ng aming partido at ng organisasyon. Kasi for almost 3 decades, naririyan ang alyansa ng kababaihan na binubuo ng mahigit na 200 organisasyon sa buong Pilipinas. At yung track record at paninindigan nito doon para sa rights and welfare ng kababaihan. At sa loob naman ng Kongreso, maliban doon sa pagsusulong ng specific gender issues, kitang-kita rin naman yung economic issue. Kumbaga, kahirapan pa rin naman ang major problem ngayon ng populasyon, maraming kababaihan. Bit-bit din namin yung mga isyong pang-ekonomiya na naglilingkod talaga sa interes ng nakararaming kababaihan. Ka-Ermy, kanina po gaya ng aking nabanggit, sinuportahan po ng Co-op-NATCO noong 13th Congress itong EVAT law. Pakipaliwanag po sa amin kung bakit pabor kayo dito. Gayong sinasabi nyo nga po yung kahirapan ng gusto nyong tugunan sa ating bansa. Ang sa pinaka-rasyonal dyan ang cooperative ay siya rin negosyo. At ito ay kumikita rin. Bagamat hindi kalakihan katulad ng ordinaryong negosyo. Kaya sa palagay namin ay karapat na mag-contribute ang kooperatiba sa bahagi ng pagpapaunlad ng kabangyaman ng bayan. In total, bagamat ang kooperatiba ay totally exempted, merong ibang thinking na hindi naman kinakailangan lahat ay maging totally exempted. Bakit meron tayong moral obligation na suportahan ang programa ng gobyerno. Patungkol naman po ito sa mga track record ninyo, gaya ng aking nabanggit, marami-rami yung mga sinuportahan at na-author niyong batas nitong 15th Congress. Pakibigyan po kami ng ilang halimbawa dun sa tingin nyo pinakamahalagang batas na naipasa na sinuportahan po ng inyong party list group. Miss Emmy. Siguro kalakhan naman ay nakapatungkol doon sa gender issues, katulad nung reproductive health na bagamat ang sagot namin doon ay yes with reservation.
reservation saan pong mga probisyon? Ang kaugnay ito ng provision sa guiding principle na nakabalangkas pa rin sa population control. Kasi naninindigan kami na ang ugat ng kahirapan ay hindi naman talaga sa pagdami ng bilang ng mamamayan, kundi yung hindi pagkakapantay-pantay na hati ng yaman ng bayan. Kaya ang isinusulong namin noon na very positive at ipinasok namin sa provision, yung nakapatungkol sa kalusugan ng kababaihan, yung education, no? At saka yung services for women. Yung education kaugnay ng sexualidad, ng karapatan sa iyong sarili, no? Mahalaga ito. Pero yung population control, ang tingin namin ay kailangan talagang hindi ito yung maging batayan, kundi yung kalusugan talaga na reproduktibo ng kababaihan. Ano po reaksyon nyo na nakabinbin ngayon sa Suprema itong RH law? Alam mo, patunay lang talaga yan eh. Pagka women's law, batas na nagbabago ng kalagayan ng kababaihan, lalo na yan, may pondo yan, ano? Mahihirapan talaga. Palagay ko, marami talagang tutunggali. At isa pang komplikasyon siguro ng RH law ay yung issue ng moral, ano, na nakakabahala rin kasi ang hirap din naman talagang ibuslo doon yung issue ng RH. Sa amin kasi ang paninindigan namin, dapat komprehensibong kalusugan ng kababaihan at isa ang reproductive health. So dapat talagang responsibilidad ng ating pamahalaan. Po sa mga mahalagang batas na naipasa ng COOPNATCO noong 15th Congress. Ang isa dito ay ang pagpapalawig ng another 50 years ng Land Bank of the Philippines. At yan ay naisebatas na. Pangalawa, na nakabinbit pa rin, ay ang pagpapalakas ng charter ng Cooperative Development Authority na hanggang sa ngayon ay medyo hindi pa nakabitin pa. Ang isa sa mga tatalakayin doon ay dapat maging maliwanag ano ba ang role ng sa pagpapalakas ng kilos ng kooperatiba sa buong Pilipinas. Kasi ideally, dapat ang gobyerno ay hindi nakikialam sa internal operation ng isang kooperatiba. Kasi oras na iyan ay makialam, ay mawawala na ang autonomy and independence na isa sa mga prinsipyo ng kooperatiba. Kamakailan po ay naglabas ang Korte Suprema ng mga guidelines, anim po ito para sa mga party list groups. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Unahin po natin ang Gabriela. Siguro yung isa rito, yung may pagkasona libre, yung party list na sa bahagi na kung babalikan talaga ano ba ang kabuluhan ng party list, dapat talaga nagdadala ito ng tinig ng marginalized. Although controversial yung salitang marginalized, kami ang tingin namin, larangan kasi ng legislatura yan na magbibigay ng proteksyon, alleviation ng kalagayan ng mga marginalized, dapat siguro ang iluluklok o bibigyan ng puwang ay yung mga sektor na magkakaroon talaga ng tinig at magtutulak ng pagbabago doon sa higit na nangangailangan. Ka-Irby, reaksyon niyo po dito sa ruling ng Supreme Court. Tama yung binanggit ni Congressman Amy. Dapat ang mapapalagay yan yung mga tunay na marginalized, hindi yung kung sino-sino lang. Kasi yan pinakadiwa ng ng party list, di ba? Nabigyan ng pagkakataon yung mga basta Tagalog yung marginalized, kapuspalad or pero mukhang hindi nangyayari. Mukhang internally bastardize ang party list. Kung maluluklok muli ang inyong mga party list group sa 16th Congress, sa tingin niyo po ba panahon na para amyendahan itong batas patungkol sa party list groups? Actually, doon sa 15th Congress ay may mga panukala na kailangan talagang amyendahan at aralin. Pero yun nga, nabinbin din Kasi sinara yung sesyon ay hindi siya fully na-exhaust sa antas ng komite. Pero tingin ko, dapat talagang bigyan talaga ng pagsusuri at ayusin talaga yung diwa ng
pagbubuo ng party list. Carmi, ano po yung mga dapat ayusin sa batas na ito? Ito personal, ano ko lang, ay mukhang anumang ganda ng batas, anumang refined ang pagkagawa niyan, pag ang magpapatupad, aking term yan, may kurukutok ang ulo, ay wala ring mangyayari. Kaya mahalaga na buti yung mga kakatawan sa mga party list, hindi yung kung sino-sino na lang. Kikilalanin pa po natin ang grupong Gabriela at Co-op Natco sa pagpapatuloy ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang kooperatiba ay organisasyon ng mga mamamayan na voluntaryong nagsanib tungo sa pagkamit ng isang layuning panlipunan o pangkabuhayan. Kadalasan, ang mga kasapian ay natitipon ng kapital upang magnegosyo na pamamahalaan at siyang tatangkilikin ng buong kasapian. At ang mga kinita ng negosyong ito ay siyang pinag kasapian ng kooperatiba ayon sa napagkasunduang dividendo. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Narito naman ang katanungan mula sa taga-subaybay, mula kay Brandon ng Cebu para sa Gabriela. Bakit po kayo hindi sang-ayon sa pagtatayo ng base militar ng Amerikano sa Pilipinas? Mula naman kay Maricel para sa Co-op Natco mula sa Maynila. Paano makakatulong ang cooperative development sa poverty alleviation? I-like ang aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Para naman sa sagot ng ating mga bisita, balikan natin si Cathy San Gabriel. Cathy? Salamat, Robert. Kasama pa rin natin sina Congresswoman Emmy De Jesus ng Gabriela at Ginoong Herminio Hernandez ng Co-op Natco Party List. Yung pong mga kasagutan nyo sa tanong na nanonood, unang-una po yung Gabriela tungkol daw po dun sa pagsang-ayon nyo po ba o pagtutol sa pagkakaroon ng base militar ng Amerika? Actually, ang Gabriela Alliance, no, ay may paninindigan talaga. Ganun din ang party list na dapat talagang wala ritong base militar. Yung basic question kasi dyan, una, sovereignty, no? Sabihin, bakit gagamitin ang ating karagatan, kalupaan at kalawakan ng baseng dayuhan? Na ang orientasyon din kasi ay yung protection kasi, wala naman tayong dapat i-protect na alien force, ano? Ginagamit talaga at maraming nadidislocate, nadidisplace. Second, yung social costs As Gabriela talaga, at Gabriela Women's Party, yung social cost na kaakibat kasi ng militarism na kultura, yung rest and recreation. Ang kahulugan ay yung pag-aliw sa mga sundalo na sa kasaysayan din naman natin habang naririyan ng base, yung pagsirit ng bilang ng mga biktima ng prostitusyon, yung pong mga anak na Amerasian na neglect na, yung pagpasok ng AIDS. Alam niyo po ba na ang AIDS ay pumasok through the bases? Yan ang history ng AIDS, ano? At syempre siguro bilang Pilipino, yung pagbaba ng dignidad ng kababaihan. Sila ay kinocommodify doon sa rest and recreation industry kapag naririyan ang mga sundalo at syempre yung kaakibat din ng economic and political issues nito. Miss Emmy, hindi po ba makakatulong ang pagkakaroon ng US base dito sa Pilipinas sa panahong ito na nagkakaroon po ng tensyon sa pagitan ng North and South Korea? At this point in time, yung North and South America, I think they have to resolve their own, yung kanilang problema Pero yung, kung dito gagawin yung basing na military ng Amerika, palagay ko, it would be more on our loss. Mas nakahihigit o mas lalamang na wala tayong bentahe. In fact, disbentahe pa ang mapapala ng ating, kung sila ay papasok sa ating bayan. Ang katanungan naman po mula sa ating manonood para sa Co-op Natco, pakipaliwanag po daw yung kung paano nakakatulong ang kooperatiba sa para maibsan ang kahirapan na nararanasan sa bansa, Carl. Unang-una, sa karanasan, meron tinatawag na tripod of cooperative success.
Ang una dyan, dapat meron tayong mga leader na enlightened, mulat na liderato. Pangalawa, ang mga kasapi ay dapat aktibong nakikilahok sa affairs ng co-op. Good and honest management. Palagay ko itong tatlong tungkol na ito ay dapat suportahan sa punto ng legislation. Suportahan ito para lalo lumakas. Pagkat ang malakas na kooperatiba ay magbibigay ng malaki at malakas na serbisyo sa mga kasapi. At ang una dyan ay yung socio-economic development ng mga kasapi. At yung punto ng edukasyon, yung edukasyon ay isang malaking bahagi ng operasyon ng co-op. Pagkat sa karanasan, napatunayan na ang kooperatiba ay nagsisimula sa edukasyon, lumalaki sa pamamagitan ng edukasyon, kinukontrol sa pamamagitan ng edukasyon. At ang malaking bahagi ng tagumpay ng isang kooperatiba ay nasa edukasyon. Kaya iyan palagay ko ang dapat bigyan ng diin para lalo lumakas ang educational aspect ng co-op operation. Ano po ang ginagawa o mga programa ng Co-op NATCO para mapalaganap pa po ang pagkakaroon ng mga kooperatiba sa ating pamayanan? Merong mga recruitment program na isnasaad dito yung kahalagahan ng kooperatiba. Ano ang role ng kooperatiba? Poverty alleviation. At ang struktura ng kooperatiba, meron kami tinatawag na education committee. Ito ang namamahala ng lahat ng bagay tungkol sa edukasyon ng kasapi at ng mga leader. Miss Emmy, paliwanag niyo po sa amin itong bill na inihain niyo nitong nakaraang kongreso patungkol sa diborsyo. And nagulat po ako kasi hindi pala po ito ang unang pagkakataon na naghain kayo ng divorce bill. Kung history ng Congress, hindi rin lang naman ang Gabriela Women's Party ang nakapaghain. Way back, mayroon na rin naghain ng divorce bill. Pero anyway, yung aming version ay nasa konteksto ng pagkilala na may mga marriages, no? Kasi pag sinabing divorce, ipapawalang bisa mo yung dokumento ng kasal, no? At nakasaad sa ating konstitusyon, ang kasal ay dapat nilalangkapan ng pagmamahal, ng respect at ng support. Na sa kultura natin, talagang napakahalaga, no? At kung wala na yung mga sangkap na yan, at napapalitan pa nga ng kawalang pitagan, ng violence, no? Palagay namin, dapat lamang kilalanin ng Estado na ipawalang bisa ang dokumentong ito. At mag-move on. Both, yung asawang babae at yung asawang lalaki. At yung kaibahan naman ito doon sa ating existing laws, separation kasi hindi ka pwedeng mag-move on eh. Kasi bagamat ikilalanin na magkahiwalay kayo, pero kung gusto mo ng panibagong relasyon, ay hindi ka pwedeng magpakasala, no? Kahit gusto mo. Yun namang annulment, ang isang balakid talaga dito, yung koste, no? Kasi kailangan mo talaga na i-reduce doon sa psychological incapacity na minsan kahit nakukurap, kahit yung ating mga lawyers o yung ating mga yung ating mga psychologist eh. So, tingin namin, itong divorce bill ay maglalaman talaga ng mga probisyon na maglilinaw ng pagkilala ng Estado sa irreconcilable marriage, pagkilala at pagrespeto doon sa mga dahilan, at kagyat, no? Hindi pwede mag-intay ka pa ng mahabang panahon. Pwede talagang maging kagyat yung paghahain mo ng batayan, bakit ka hihiwalay. Miss Emmy, yung ilan po sa mga nag-guest na namin dito na tumatakbo sa Kongreso, nung tinanong ko, ay karamihan po sila ay tutol sa divorce bill. Ang sinasabi po nila ay dapat amyendahan na lang itong annulment at palawigin yung mga criteria para po dun sa annulment. Ano pong sagot nyo dito? Actually, ano naman yan eh, bukas naman kami doon sa mga pamamaraan eh. Siguro ang mas spirit talaga ng paghahain na yan, continue the education eh. Habang pinag-uusapan kasi yan, at kung kami ang tatanungin, ito talagang gusto namin. Pero kung may ibang pamamaraan, nakikilalanin, yung nilalaman ng probisyon, kasi flexible naman ang ating legislation dapat eh.
wala kaming problema doon. Pero dapat naroroon yung diwa ng pagkilala na may mga gusto nang lumabas ng relasyon, kilalanin ng Estado. At kung may ibang pamamaraan, kung amyenda man yan o whatever, no? Basta ang diwa ay diborsyo. Although, syempre, may allergy talaga ang tao sa salitang niya, ang publiko sa salitang yan, ano? Pero siguro, more on education na ano ba ang kahulugan nito? Lalo na sa kababaihan. Ka-Ermi, isa po sa mga mahalagang batas na hindi po pumasa noong 15th Congress ay yung FOI. How did Co-op-NATCO vote? Porme kami dyan. Bakit po? Ano yan eh. Pagpapalakas ng demokrasya yan eh. At pagbibigay ng pagkakataon doon sa mga yung sabing yung kulang sa batas. Yung lagi sinasabing ang batas natin ni para sa mahirap lang. Ibang para sa mayaman. Kaya palagay ko para yan isang batas. Isa po sa mahalagang tanong namin sa mga kandidato na nagbigay sa amin dito sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan ay kung paano po kayo nangangalap ng pondo, lalo na po ang mga party list na medyo limitado po ang finances. Gabriela po, paano? Alam nyo, ang Gabriela Women's Party kasi hindi lang talaga eleksyon ang pagkilos sa kababaihan eh. Kami ay mayroong chapter organizing at dito sa chapter organizing, mayroon kaming education campaign. Kaya kung pondo at pondo po, pakikipag-ugnayan ito sa mga agencies, local government na para go through yung programa ng Gabriela Women's Party. At yun po namang official na nakukuha sa Kongreso, inilalagay po namin yun sa operation namin, doon sa pag-implement ng program. At kung ang pork barrel naman po ang pag-uusapan, yung aming mga proyekto ay nasa framework pa rin ng babae, bata, bayan. So, school buildings ito, social services, crisis center para sa kababaihan. Though gusto ko rin sabihin na ngayong 2012 po ay naka-hold yung aming pondo. Bakit po? Well, we still have to clarify bakit. Pero just to let the people know na hindi pa talaga siya rin nare-release yung for 2012. Co-op-NATCO, paano po kayo na nangangalap ng pondo? Mahirap ang kooperatiba. Bakit Kaya po? umaasa lang kami sa mga donasyon. Ang aming lang bintahe na meron kami built-in structure sa buong Pilipinas. Kasi halos lahat ng barangay sa Pilipinas ay merong kooperatiba. Kaya ginagamit yon para makatulong sa kampanya sa Co-op-NATCO Party List. At buhay na buhay sa kooperatiba yung spirit of volunteerism. Kanina po napanggit nyo yung pondo nyo po hindi pa nare-release. Meron pong mga nagpo-propose ng no work, no pay sa Kongreso and no pork barrel. Sabi nyo dito, Miss Emmy. Yung pork barrel, nag-agree ako dun hindi naman talaga ganun ka-necessary eh. Kumbaga, bakit mo padadaanin sa kinatawan? Kung national budget yan, diretso sa mamamayan, Kasi ako nga minsan nanliliit para bang utang na loob mo sa kongresista na ikaw ay nabigyan ng ganitong proyekto, etc. When in fact, sa appropriation level pa lang, pwede ng diretso at sa mamamayan, lalo na sa services. Kaugnay naman noong pork barrel at saka No work, no pay. No work, no pay. Kasi marami daw po laging absent. Sa totoo lang, sa akin, yun, isang, hindi ko alam kung amazement ba ang tawag doon. Ako na nagaganap yun kasi first termer ako eh. Marami talagang hindi regular na pumapasok, late na pumapasok, kaya hindi naman siguro, kung hindi valid ang dahilan, bakit wala sila sa session, ay kailangan talagang i-review, bakit sila wala. At kung kinakailangan na kaltasin yung pondo ng bayan, at ibigay na diretso doon sa dapat ay kinakatawan nila. Bakit din ang hindi? Bubukas ako doon. Para po sa Co-op-NATCO, no work, no pay, tsaka no pork barrel daw po sa Kongreso. Conforme kami dyan. Bakit Kasi po? kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka dapat, wala kang moral authority to receive pay. Doon naman sa pork barrel, ako personally, against ako dyan. Pero in the meantime na
hindi pa na-abolish. At tiyakin na ang pork barrel ay mapupunta sa dapat kapuntahan. Hindi yung kung kani-kanino lang. At mag-initiate ako ng strict monitoring of the pork barrel. At yan ang aking isa sa mga, kung sakaling papalarin na mapaupo, ay yan ang aking isusulong. Yung ang pork barrel ay mapunta sa dapat kapuntahan, gamitin to sa tamang layunin at tamang pamamaraan. Dito natin pabubulaanan yung kasabihan sa Tagalog na wala raw humawak ng palayok na hindi na ulingan. Meaning, tayo mga Pilipino, pag humawak ng pera, ay nawawala ang pera. Ibig patunayan ng mga cooperative leaders sa buong Pilipinas na hindi mangyayari yan. Okay. Pag co-op leader ang humawak, ay matitiyak nating ang hindi maulingan, ang palayok ay lalong kikintab at uunlad ang pera para sa kabutihan ng kanyang mga kasapi. Ano ang mga batas na nais ihain ng ating mga bisita? Alamin po natin yan sa pagpatuloy ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang pagkakooperatiba isang paraan ng pagpapatibay ng kapangyarihan ng mamamayan dahil ang kasapian mismo ang mamamahala, magpapalago, tatangkilik at kikita sa negosyo nito. Ang mga tipo ng kooperatiba ay ang mga sumusunod: credit cooperative na naglalayong mag-impok ng pondo at tumulong sa mga kasapi nito sa pamamagitan ng pagpapautang; consumer cooperative na naglalayong lumikob ng mga batayang produkto ng maramihan upang maipaninda sa mga kasapi nito sa murang halaga; producers cooperative na naglalayong ipagsanib ang kabuuang mga produkto ng mga kasapian nito upang mas madaling maibenta sa merkado; service cooperative na isang pagsasanib para sa maayos na paglalako ng serbisyo sa kasapian; at multi-purpose cooperative na kombinasyon ng dalawa o higit pang tipo ng negosyo. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng Media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz at kasama pa rin po natin sina Congressman Emmy De Jesus ng Gabriela Women's Party List at Ka-Ermi ng Co-op NATCO Party List. Nais po naming malaman kung ano yung mga batas na nais nyong ihain kung sakaling papalaring muli sa 16th Congress. Miss Emmy. Economic law siguro, no? Kasi sinimulan namin, kanina nga nagulat ako na sumuporta ang sa EVAT. Kami naman yung pagtatanggal ng EVAT. Kasi at tingin namin isang regressive tax ito na mas maraming apektado na mamamayan. Yan yung sa economic. Sa social services naman, magsusulong uli kami ng batas kaugnay naman ng comprehensive women's health. Kaakibat nito yung pagtitiyak ng education at ng sapat na pondo para sa komprehensibong kalusugan ng kababaihan. Sa gender specific naman, syempre yung amyenda doon sa mga existing laws natin, katulad ng rape law, ng anti-vowsy at anti-sexual harassment na dagdagan kaparusahan kapag itong mga violation, mga gender violation ay ginamitan pa ng electronic gadget. Kaya yung packaging namin dyan, may bago kaming ihahain para isama as part ng karahasan sa kababaihan, yung tinatawag naming EVAW, electronic violence. Kaya kasama ito doon sa mga dadalhin namin sa papasok na Kongreso. Miss Emmy, just on the EVAT na pagtatanggal, is it a total repeal po o on selected services and products lang po? Basic services, ang basic products and services siguro ang pinakamahalaga. Kasi ito naman yung felt kagad na nakararami. Katulad ng mag-grocery ka, kape, asukal, makikita mo grocery, may mga dagdag yan no? Kaya tingin namin, dagdag na alleviation. Kumbaga, alleviation lamang doon sa mga nakararaming pamilya. And yung mga batas po na nais ihain ng Co-op NATCO? Napatunayan ng karanasan na malaki ang role ng educational aspects sa operation ng isang kooperatiba. Kaya tinutoy yung idea na yung pagkakaroon ng isang National Institute for Co-op Development na ang magiging focus nito ay ang pagpapalakas ng base. Kasi
pag malakas ang primary coping base, lalakas ang secondary. Pag malakas ang tertiary. Malakas ang tertiary, yung apex ay hindi katulad ng yung nakakaraang mga panahon na itinatayo una ang apex bago patibayin itong ibaba. Na hindi gaanong matatag ang paraan na yan. Kaya yun ang isa sa mga susulong. Pangalawa, yung pagpapalakas sa Cooperative Development Authority, yung CDA. Dapat maliwanag ang talagang specific role ng CDA sa pagpapalakas ng kooperatiba. Ideally, dapat ang CDA ay hindi nakikialam sa kooperatiba. Dapat sila regulatory lang mainly. Kaya yung operasyon, yung internal affairs ng co-op, dapat ipaubaya sa mga stakeholders sa private sector. Na susunod naman po, gusto ko pong malaman ang tugon ninyo o plano sa ilan sa mga concerns ng ating mga kababayan. Unang-una dito po, kahirapan. Paano po ito planong tugunan ng Gabriela? Number one talaga, dapat na i-develop natin kasi industries at saka yung agriculture. Kasi matutugunan lamang ang tunay na pag-alleviate ng kahirapan kapag may employment, kapag nariyan ng panlipunan, at abot kaya ang mga presyo, no? So tingin namin yung national industrialization at saka yung pag-develop talaga ng support ng ating pamahalaan sa agriculture. Kung ano ang kailangan ng bayan, yun ang dapat na gawin nating produkto at bigyan ng trabaho ang nakakarami. Ka-Ermi, tugon po ng Co-op-NATCO sa kahirapan. Katunayan, yan ang pangunahing layunin ng kooperatiba, kaya itinatag yung mabawasan ng kahirapan ng ating taong bayan. Kaya dapat ito ay suportahan ng ating pamahalaan kung paano palalakas ang kilos ng kooperatiba without necessarily interfering in the internal affairs of the cooperative. Sunod po, edukasyon. Dapat libre. Lalong-lalo na nakasaad yan sa saligang batas, elementary hanggang secondary. At pagdating naman po sa kolehiyo, dapat damihan natin ang suporta sa state colleges. Kailangan talaga natin ng susunod na salinlahi. Co-op-NATCO. Ko lang, dapat libre. Dapat mabigyan ng pagkakataon yung mga anak nating mahihirap na merong kakayahan, merong ulo na para mag-aral. Sunod po, employment and income generation. Paano po ang tugon ng Gabriela dito? Dapat talaga ang employment ay nakabukas ang oportunidad sa nakararami at magagawa lang yan kung marami nga tayong industriya. At dapat ang trabaho ay hindi kontraktual. Dapat ito ay regular at may sahod na nakabubuhay. Para naman po sa Co-op-NATCO. Dapat patuluying palakihin at palakasin ang mga kooperatiba. Pagkat yan ang magbibigay ng employment sa ating mga kabayan at sa membro ng kooperatiba. Sunod naman po, drugs and peace and order. Ano po ang mga sa tingin nyo solusyon dito sa, isa po sa pinakamalaking problema ng ating bansa itong droga? Gabriela. Alam mo, kung mayroon kasing, ako ang tingin ko dyan, ang ugat pa rin talaga yung distortion na ng values, dahil na rin sa kahirapan, dahil sa kawalan ng serbisyong panlipunan. Malaki ang aayusin pero with regard to, andyan na yan, siguro ang hanapin at parusahan yung mga pusher, and rehabilitate the users. Kasi tama naman talaga na yung users biktima Pero yung pushers o yung mga nasa likod, kasi racket talaga yan, pinagkakakitaan at the expense of the people. Dapat talagang hulihin, parusahan. Para po sa Co-op-NATCO. Tama yun, dapat parusahan yung mga, hindi yung nahuli ngayon, mamaya konti nakalabas ulit. Kaya mukhang ang bottom line ay yung pagpapatupad ng batas Dapat merong will talagang ipatupad ang batas para maging pantay-pantay para sa lahat.
Patungkol po sa political dynasty, marami po ang nagsasabi pa rin, there's a clamor na magpasa po ng batas ang Kongreso patungkol dito. Do you think may pag-asa po ito sa 16th Congress, Ms. Emmy? Well, siguro pagsisikapan natin na i-educate pa rin ang publiko bakit mahalaga na yung dynasty sa larangan ng governance ay hindi umiral. Kasi ang tingin namin, the more you amass power, ang equation niyan, mag-aamas ka rin ng economic power na mabubuslo lamang sa isang pamilya o isang lupon ng magkakamag-anak. Ano magiging negosyo yan samantalang ang democratic right talaga, ang governance talaga, ay dapat yung naglilingkod ka talaga sa mamamayan. Ngayon, kung malulusot siya sa 16th Congress, challenge. Extra challenge siya. How about sa Co-op-NATCO po? Against kami dyan sa political dynasty. So, susuportahan niyo po kung sakasakaling may magpapasa ng panukalang Tama. batas. Okay, bilang panghuli po, mensahe niyo na lang po sa ating mga manunood. Ladies first, Gabriela. Sa darating po na halalan, po natin ang napakahalagang demokratikong karapatan na ito na iluklok at piliin po ang ating mga ihahalal na doon po ayon sa kanilang plataforma. At kami po, ang Gabriela Women's Party, yung amin pong panawagan na babae, bata, bayan, ituloy ang laban. Sana po ay maging bahagi kami ng inyong susuportahan. Number 54 po sa balota. Okay, and para po sa Co-op-NATCO, Ka-Ermi. Co-op-NATCO Party List ay number 51 sa balota. Ang pangunahing layunin nito ay poverty alleviation. Kaya hiniring namin ang inyong suporta para makatulong tayo sa pag-alis o pagbaba ng kahirapan ng ating bayan. Ka-Ermi and Miss Emmy, maraming salamat po at panigurado nakilala namin ng husto ang Gabriela at ang Co-op-NATCO and good luck po sa inyo. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Alam mo, Kathy, maganda nga yung layunin nitong party list system, no? Kasi nagkakaroon nga ng focus ang let's say party list para tugunan ng problema ng kanilang sektor. Pero malaking hamon din to para sa kanila, para to create awareness. Kasi mga iba dyan, hindi masyadong malaki ang pondo, pero nationwide ang campaign dito. Kaya talagang malaking hamon para kilalanin ang kanilang kung anong plataforma nila at anong sektor na kinakatawan nila. Pero malaking hamon din to para sa ating mga voters kasi sa dinami-dami ng mga party list groups na may layunin, naghahangad na tumakbo itong eleksyon, isa lang pwede nilang piliin. At nagkakaroon nga, maganda nga yung sinasabing focus kasi tulad nga ng mga ibang sektor na tinutugunan nila yung problema, let's say, divorce, di ba? Yung mga ganun. Isa nga yan sa nais ihain muli ng ating ang Gabriela Party List Group, itong diborsyo at sila ay naniniwala na napapanahon na para magkaroon ng Pilipinas ng isang divorce law. At I guess lumakas yung clamor mula rin sa ating mga kababayan para magkaroon na ng batas patungkol sa diborsyo dito sa Pilipinas because of the passage of the RH law. Bagamat nakabinbing nga ito ngayon, may TRO mula sa Korte Suprema, naniniwala sila na matapos ang RH law, napapanahon na rin para magkaroon naman ng isang batas patungkol sa diborsyo dahil ayon nga sa isa sa ating mga panauhin, napaka masalimuot, matagal at magastos ang proseso ng annulment. Kaya ito nga yung sinasabi na magandang party kasi napofocus nila yung talagang problema ng kanilang sektor at yun ang usually tinutugunan nila. At syempre, ginagawa rin nila on a broader sense kasi pag grassroots level, pag naayos mo yun, giginhawa ang ating bansa. Pinasasalamatan namin ng Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo rin bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Maraming salamat din sa Glorious Blend at Taste of Heaven. Matatagpuan sila sa 72 Nuestra Senora Street, 6th Avenue, Grace Park, Caloocan City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 36000 o kaya ay bisitahin ang kanilang website sa gloriousindustrial.org. Marami po tayong nalaman sa araw na ito mula sa mga bisita nating party list groups at sana po ay nakapagbigay ng kalinawan ito sa pagpili ng tamang iboboto. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman si Robert Tan.
Magandang araw sa inyong lahat.